ni Justice Lazaro, may COA report na bankrupt kayo. At yung pagka-explain kahapon, kasi marami kayong liabilities. Kung ano man yung accumulated revenues na sinasabi nyo, marami pala kayong utang na hindi nabayaran. Nabayaran nyo na ba lahat ng utang nyo? Hindi naman po lahat. Kundi kung ang sabak-sakali, ang inyong revenues ay 464 ang accumulated revenue nyo. Yung utang nyo pala, halimbawa, 600 billion. Hindi, bankrupt kayo. Kasi sobra-sobra pa yung utang nyo doon sa sinasabi nyong accumulated. Narito ang Balitang Pinoy TV. Si former congressman at kayo nga po isa sa mga nominees ng grupong Bayan Muna sa Kamara de Representante si Attorney Nery Colmenares. Attorney Nery, magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Ted. Magandang umaga, Chacha, at sa lahat ng viewers niyo. Attorney Nery, kailan pumasok yung usapin na inilantad ni Justice Lazaro Javier yung COA report? Ito kasi interesting din kasi nabanggit nga din sa gitna nitong mga pangangatwiran nung dumidepensa po dito sa PhilHealth na si Deputy Treasurer Eduardo Anthony Mariño na inilantad ni Justice yung COA report. Walang sabi ni Justice Lazaro, may COA report na bankrupt kayo. At yung pagka-explain kahapon, kasi marami kayong liabilities. Kung ano man yung accumulated revenues na sinasabi nyo, marami pala kayong utang na hindi nabayaran. Nabayaran nyo na ba lahat ng utang nyo? Hindi naman po lahat. Kundi kung ang sabak-sakali, ang inyong revenues ay 464 ang accumulated revenue nyo. Yung utang nyo pala, halimbawa, 600 billion. Hindi, bankrupt kayo. Kasi sobra-sobra pa yung utang nyo doon sa sinasabi nyong accumulated revenues. Sumagot ang PhilHealth na hindi po totoo yan, hindi naman ganun kalaki ang liabilities. Ililinaw yun sa next hearing. Pero ito, Ted, kung sinabi ng COA na kulang pala ang pondo nyo, the more reason na hindi dapat kunin ang program fund. The more reason na hindi dapat kunan ng 89 billion pesos ang PhilHealth. Kasi hindi pala siya sobra. Unahin mo pa ulit, balikan natin yung sinabi ng amigos. Unahin mo pa ang pork barrel kaysa pambayad sa mga ospital, kaysa pambayad sa mga miyembro na nagkaroon ng gamit ng hospital services. Hindi ata tama yun And the more reason na mabahala tayo, kung tama yung COA report na bankrupt na nga, kinunan mo pa. Paano yun? Lalong na bankrupt yun. Dinivert nyo pa yung 89 billion sa program fund. O di paano na ngayon next year? Diba? Ang sagot nila doon, narinig ko, ginagarantiya naman ng gobyerno ang PhilHealth. Mahirap yung kasi ang magbabayad niyan, Ted, kung magkaroon ng bankruptcy ang PhilHealth, tayo, yung ordinary taxpayers, ang magbabayad niyan sa incompetence and corruption ng gobyerno. So, the more reason na lalong uminit itong program fund, nung nabisto na may COA report na nagsabing bankrupt ang PhilHealth, pero kinunan pa, sinikwatan pa ng gaan na ito na may program fund ng 89 billion pesos na lalo ngayong nalagay sa delikado hindi lang ang pondo ng PhilHealth, kundi ang benepisyo sa miyembro na hindi na lalong malulugmok sa hirap dahil sa nauubos ang pondo ng PhilHealth. Opo. Napaka-incisive nga anong katanungan din ni Justice, Natanong talaga itong dumidepensa sa PhilHealth, pati nga yung ilang araw ba kayo bago makapagbayad sa mga utang nyo. May mga ganun pong mga detalye na. Kaya nga po na-establish itong mga facts na ito. Congressman Nery, Attorney Nery, so sa Feb 25 po ang next oral argument schedule po natin. Sa panahong yon, ano ho ba ang inaasahan natin na mga mangyayari po at presentasyon ng mga facts? Well, siyempre hindi namin alam paano ang direksyon ng mga tanong ng Justice. Pero ang una talagang major na ungkatin dyan, yung PhilHealth. Maganda ang simula ni Justice Lazaro. I'm sure a lot of justices will follow through that. The second is, pwede ba nadagdagan ng pondo ng BICAM committee ang program fund? That will be tackled also kasi yun ang, kumbaga, yun ang mother, yun ang punot dulo ng provision Kasi yung pagkuha ng GOCC reserve quote-unquote panpalan nanggaling doon sa pinasok ng ng BICAM So, yun yung isang issue na talakayin. Kasi kung napansin mo yung amicus kahapon, Ted, sinabi ng amicus, nakalagay yan sa program fund, yung Metro Manila Subway, yung long haul, yung mga projects na to.
nilipat sa program. Bakit? Kasi maraming mga pet projects ang legislators na gustong ipasok sa program. So para magkaroon ng fiscal space doon sa program fund, nilipat nila sa program yung mga projects na gusto, nasa NEP. Nilipat nila para ma-accommodate itong mga dagdag na project. Di lumobo ang program fund. Ngayon, nang lumobo ang program fund, doon sila naghanap ng pondo. Laki na pala nito, 749 billion. 281 billion lang naman ang hiningi ng presidente. In-increase natin. Saan tayo kukuha ng pondo? May nakaisip, kunin kaya natin yung mga PhilHealth. Kunin kaya natin yung PDIC as source of funds. So, papasok din yan next, siguro, yung, yung pagpasok. May poder ba ang BICAM na gumawa ng sarili niyang budget? Yun ang sinasabi ko kahapon. Walang poder yan. Kongreso lang naman ang pwedeng gumawa ng budget. So that will come also. And of course, yung punot dulo pa rin ng punot dulo na to is yung presidential certification of emergency na kung saan dahil sinertify na urgent, minadali tuloy ang buong proseso ng budget process, second and third reading, isang araw lang, maraming hindi nakita ng mga legislators ng mga amendments o pinasok ng mga projects na hindi napansin at pumasa, naging gaan na, naging patas na ngayon because of that. That will be tackled probably in 2025. February 25. Kasi ang nature nga ng petition, mga kapatid, ang pinanggagalingan po nitong hearing na ito ay sa punto nga noong pong lumobong masyado na ang program appropriations plus yung pong pagkalikot sa pondo ng PhilHealth, no? At ito po ang pinag-uusapan lamang natin dito ay 2024 budget, ha? Hindi pa kasama itong ngayon na controversial din naman na 2025 budget, no? Wala pa hong, maliban doon sa petition nila Rodriguez at nila Ginoong Ungab, wala pa hong nagpe-petition. Hindi kaya pwedeng, Congressman, mapahapyawan na itong issue na kung bakit yung batas din na sin tax law na klaro sa batas na dapat yung higit 70% ng makukolekt ng buwis dapat sa PhilHealth subsidy yan na hindi na naman po ibibigay at ilalaan sa pet projects ng mga congressman. Yes, well, you're talking of the 2025 budget. Ito yun, di ba? Well, another issue yun, Ted. Another petition talaga yun. Kasi klaro sa batas Klaro sa batas. Tapos, bakit biglang nag-zero? And to think, kung totoo yung sinabi ng COA na bankrupt nga, kinunan mo na nga ng 89 billion last year, siniro subsidy mo pa this year, lalong lumala yun. Kaya medyo weird talaga itong pagka-implement ng PhilHealth at yung reaction ng mga legislators, kinunan nyo na ng 89 billion tapos i-zero nyo pa. Nakalagay sa batas, dapat papunta yan doon. Earmark ang tawag doon. So pag earmark, you're supposed to follow the law. Sinabi ng law, earmark Di ba? So yun yung issue sa 2025 budget na pag-defund sa PhilHealth. Of course, yung issue ng mga blanks. Sige po. So, Congressman Nery, ganito, no? Hindi naman po sa kami masyado na hong nagbibigay sa inyo ng napakarami pong responsibilidad, no? Kasi itong kaso po nila Ginoong Ungab, no, ay hindi naman I think nabanggit din itong tungkol nga dito sa PhilHealth na syntaxes po na dapat nga po earmark, no, na pondo para sa PhilHealth. Kayo ba meron kayong panibagong binubuo na petition tungkol naman dito? Kasama na po itong sinasabi nga na mas mataas ang infrastructure budget ng education. Sorry po, Congressman. Ngayon pa lang po, pinangungunahan ko na kayo. Natatakot ako sa interview nyo lagi dahil dadagdagan trabaho namin. Anyway, actually, nag-usap na kami niyan sa legal ng bayan muna, Vice List, no? Kasi meron kaming mga plano na mga legal cases kasi na ipa-file sana rin. At may pending pa kami ngayon, yung Maharlika, yung Confidential Funds Court Suprema. Ito na naman, no? So, at pangalawa, alam mo, kakampanya na, Ted, kasi kakampanya at babalik ako sa Kongreso bilang bayan mo na nominee. So medyo nahalo-halo lang kami. Pero nasa drawing board na po yan, yung ganyan. Kasi, again, BICAM ito gawa ng BICAM ang simula nito, plus of course yung pag-defund. So it's in the Ted, it's in the drawing board in the sense now. Tapusin lang siguro namin yung February 25 and maybe baka mag-file kami ng challenge
sa 2025 budget. Okay. Sige Kasi po. mahaba-haba pa naman yung budget na yan. Pebrero pa lang ngayon. Opo, It will opo. be there until December. Opo. So, pero malakas yan, Ted. Yung kasong yon, yung Mm-mm. 2025 budget, malakas din yon. Mm-mm. For Okay. education, for PhilHealth, and of course, for the blanks. Opo. Pwede ba magkaroon ng blank sa BICAM report na ni-ratify? Opo. Unconstitutional talaga para sa akin yun. But anyway, yun lang. Medyo sagad lang ngayon ng konti. Tapusin Sige namin po, ng February 25 and hopefully Opo. yun na yun. And then we'll probably go to the next petition. Sige po, kasi Feb 11 ang simula yata ng campaign period po para din po sa party Yes, list po. oo. So, Okay. 11 pa lang, siyempre magsa-start na ako mag-campaign kasi babalik na ako sa Kongreso. So, Sana nga. hindi ganun Opo, kadali opo, para opo. sa amin. Anyway, Congressman, ito na lang po. Impeachment complaint, no? Na kasama po ang bayan muna dito po sa second impeachment complaint. Mukha pong klaro ho naman, di ba? Meron daw hinihintay na fourth complaint, hindi dumating. So, na-refer na ba sa Speaker's Office? So, ano ho ang inyong damdamin muna ngayon? Mukha ho ba talagang dead na ito? Wala na itong pag-asa ngayon? Bagamat meron yatang vigil ang ilang pong mga progresibong grupo sa Kamara and still hoping for the best na mailusot ang impeachment complaint at mai-transmit sa Senado through the fast track means na 103 votes lamang o pirma, wala na pong hearing ng Justice Committee. Yes. Una muna, ano ba ang nangyayari ngayon? May narinig kami, Ted, na ngayong araw daw may posibleng galaw. Yung 103 votes, no? May posibleng galaw. So, let's wait for that. Is it too late? Sa akin hindi pa, Ted, kasi ganito yon. Ang term ng kongresong ito is up to June 30 of 2025. Diba? So, up to June 30. Ngayon, can the Senate hear an impeachment complaint after the election? Say, mag-convene sila, kasi mag-convene sila June 4 eh. Can they convene on June 4 and hear the impeachment complaint? Yes, they can. Kasi term pa nila eh. Hindi pa ito, they have still the jurisdiction eh. In fact, ang kagandahan, Ted, ng June 4 yan ma-hear kasi medyo late na ngayon. Magre-recess na ang Congress bukas eh. Wala na talaga eh. Magre-recess na sila. So, kung June 4 yan gawin, pwede ba yon? Yes. At tapos ng election nun. So, I'm sure the senators will no longer have electoral consideration in their decision. Sabihin, either talo ka na o panalo ka na, di ba? So you don't need to isip ka, paano bang boto ko sa Mindanao? Paano ba yung ganon? Wala ka nang iisipin ganon. And secondly, ay malakas ang impeachment. So kahit isang ground lang, kaya nilang tapusin yan in 2 weeks eh. Kung gugustuhin nila. Kung gugustuhin. Sa corona kasi, it took us about 4 to 5 weeks. Pero 4 grounds yun. Kaya tumagal. Kasi 4 grounds ang haba nga talaga. Pero kung 1 ground lang, 1 to 2 weeks kaya nila yon kung gugustuhin nila. So pwede nilang tapusin yan by June 30. Yun ang legal opinion ko, Ted. At hindi legal, it's a constitutional opinion. The term of Congress has not yet ended, so they have the jurisdiction. Okay. Na pag ang Korte Suprema, pag ang term ay mag-i-end ang isang justice somewhere, kahit pag hindi pa nag-end, may right siya na magpirma ng desisyon eh. In fact, kahit palitan mo yung Korte Suprema, ang justices nila, halimbawa nag-term out na, may jurisdiction pa rin ng Korte Suprema sa petition mo. In the same manner, sa Senate, pag bigay na yan ng 1/3 today, kung totoo man yan, or sa June 4 mismo pagbalik, then the Senate has the power and the jurisdiction to hold a trial at least until June 30 of 2020. Okay. So may chance yan, Ted, may chance pa ang impeachment. Okay, sa panghuli po na lamang na punto, pwede bang sa isa kong kaisipan din na dapat pag-isipan din munang mabuti ng Kongreso kung ito ba ay technically ma-initiate na, kasi di ba ang term dyan, once initiated, magsisimula na po yung 1-year ban. Okay? Well, it will be initiated. Yeah. So kapag it will be initiated once referred to the Justice Committee. Kaya nga po. So So may kaisipan kasi na kapag na-refer na, di ba, ni Speaker sa Justice Committee, initiated na siya. Pero kung hindi naman talaga siya uusad, better na hindi na ito ma-initiate. Otherwise, may 1 year na pabor para po sa impeachable official na hindi siya ma-impeach. Correct yan, Ted. Correct yan. So, kung ang hindi klaro sa House o sa Kongreso in general, anong gusto nilang gawin dito, edi gano'n na siguro yung ginagawa ngayon. Hindi nire-refer eh. So, hindi nagtitake ng toll ang 1-year ban. Pag mag 1/3 na, halimbawa, ngayong araw, nag 1/3, that's the start of the 1-year ban. So, depende yan. Ngayon, kung tingin ng House, tingin ng mga legislators, kaya ng Senado tapusin ang trial from June 4 or June 30, or even they can convene a special session before June 4. Then, kung tingin nila kaya, then they can refer. Ito na nga mga kabalita.
Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman